Kabanata 421. Sa huli, walang choice si Gavin kundi ang magdala ng merienda kay Benjamin mag-isa. Huminto siya sa kanilang kwarto para silipin ngunit hindi niya nakita ang kanyang ama. Pagkatapos ay pumunta siya sa master bedroom. Nang mapansin niyang nasa master bedroom si Benjamin, sinadyang naglakad si Gavin patungo sa kanya ng mabibigat ang hakbang. Sinabi sa akin ni Mommy na dalhin ito sa iyo. Natigilan si Benjamin saglit at sinulyapan ang kanyang anak. Namula agad ang mukha ni Gavin. Nakaramdam siya ng awkward at iniiwasan niyang makipag-eye contact sa kanyang ama. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Inabot niya ang kamay niya para hawakan ang noo ni Gavin. Ang hindi inaasahang hakbang na iyon ay naging dahilan para hindi makapagsalita si Gavin. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Ipinahayag ni Benjamin ang kanyang pag-aalala sa mas malumanay na boses. Umiling si Gavin. Hindi. Okay na ako ngayon. Tandaan na kumain ng merienda. Bababa na ako ngayon. Bye. Aalis na sana siya ng kwarto. Narinig niyang sinabi ni Benjamin, hilhingan mo ang mommy mo na magdala ng merienda sa susunod. Lumingon si Gavin, kumunat ang noo, at sumangot na sumagot, stop asking mommy to do these trivial tasks for you. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Hindi naiwasang makaramdam ng selos si Benjamin nang ang anak na kanyang pinalaki ng mag-isa ay sobrang protective kay Erisa. Ngumuso ulit si Gavin at tumakbo pababa. Nagtaas ng kilay si Benjamin at sinulyapan ang mga merienda na dala ng kanyang anak. Dinala niya ang plato at kumagat ng ilang kagat ng merienda. Samantala, natigilan si Erisa saglit nang makita niya si Gavin na tumatakbo pababa ng hagdan na humihingal sa frustration. Ano na naman ang problema ng mag-ama? Halika dito, sweetheart. Napatingin si Erisa sa direksyon niya. Tumakbo si Gavin papunta sa kanya. Mommy, niyakap siya ni Erisa at marahang kinurot ang mapupungay niyang pisngi. Anong mali? Mommy, gusto ni Daddy na magdala ka ng pagkain para sa kanya. Patuloy niyang hinihiling na pagsilbihan mo siya. Sobra na siya. Nag-alab ang matinding galit sa malalaking bilog na mata ni Gavin. Natouch si Erisa nang makita kung gaano siya inaalagaan ng kanyang anak. Hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig at marahang hinalikan ang kanyang noo. Huwag kang magalit, sweetheart. Si Mommy naman ang nag-decide na dito na lang magtrabaho, pang-aaliw niya kay Gavin. Pero binubuli ka niya. Kahit papaano, naniwala ang bata na pinaghihirapan siya ni Benjamin. Naramdaman ni Erisa ang pagmamahal. Ayos lang. Ito ay hindi isang malaking problema para sa akin. At saka, paminsan-minsan ay ipinapakita ng daddy mo na may malasakit din siya sa akin, di ba? Nagpatuloy si Gavin. Napasulyap si Zachary sa kapatid, sa pag-aakalang may sense ang sinabi nito. Ngunit si Mr. Graham ay hindi nagpakita ng kanyang pagmamalasakit ng kasing dalas kung paano kanya binubuli. Halos masamid si Erisa sa kanyang laway. Dahil hindi pa siya kilala ni Benjamin noong una, karaniwan ng iba ang pakikitungo nito sa kanya paminsan-minsan. Well, no matter what, daddy mo pa rin siya. Kaya huwag na nating pag-usapan ito. Sige mga bata, pumunta at magsaya. Okay, kailangan kong tumawag. Akmang aakyat na si Erisa para kunin ang phone niya, naunahan siya ni Zachary. Kukunin ko ito para sa iyo, Mommy. Ngumisi si Erisa at hinintay siya pababa. Tumakbo si Zachary sa itaas at palihim na sinulyapan si Benjamin, na nasa master bedroom pa rin. Sabi niya, Mr. Graham, papasok ako para kunin ang telepono ng mommy ko. Tumingin si Benjamin sa bata at umungol ng pagsang-ayon. Tumakbo si Zachary sa kwarto. Matapos mahanap ang telepono, kinuha niya ito at handa nang umalis. Bago umalis, binyantaan pa niya si Benjamin, Mr. Graham, if you dare order my mommy to work non-stop, aalis kami kaagad. Ang pananakot ni Zachary ay hindi makapagsalita si Benjamin. Pagtalikod niya ay tumakbo na palabas ng kwarto ang bata. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Bakit sobrang protective sa kanya ng lahat? Inayos ni Benjamin ang kanyang mga gamit at pumunta sa kanyang pag-aaral. Dumaan siya sa sala pero hindi niya nakita si Erisa. Inilibot niya ang tingin sa paligid ng bahay. Nasaan ang mommy mo? Ang 5 bata na nakaupo sa tabi ng coffee table ay tumagilid ang ulo para tingnan si Benjamin. Lumabas si mommy para tumawag, mahinang sabi ni Jessie. Napatingin si Benjamin sa labas ng bahay. Matapos makita si Erisa na nakatayo sa may pintuan, bumalik siya sa kanyang pag-aaral. Nang pumasok si Benjamin sa kanyang pag-aaral, agad na tinanong ni Jessie ang kanyang mga kapatid. Paano napunta ang imbestigasyon? Kabanata 422.
Nang marinig iyon, agad na tumahimik sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper. Nawala ang mga ngiti sa kanilang mga mukha, at lahat sila ay mukhang nasiraan ng loob. Nadurog ang puso ni Jessie nang makita ang kanilang reaksyon. Nagsimulang mamula ang mata at ilong niya. Wala bang bakas sa kanya? Napatingin ang apat na lalaki kay Jessie at hindi alam kung ano ang sasabihin. Siya, mga salitang bamara sa lalamunan ni Jasper. Hindi niya natapos ang pangungusap. Huwag ka nang magtanong tungkol dyan, Jessie. Ang pag-uusap tungkol dito ay lalo lang mapapag-alitan si Mommy, ngumuso si Oliver at sinabi. Nakagat ni Jessie ang kanyang labi, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Siya ay nagkaroon ng masamang pakiramdam tungkol dito. Nang mapansin ni Zachary na papasok si Erisa sa bahay, agad niyang pinaalalahanan ang kanyang mga kapatid, go and wash your faces. Papasok na si Mommy. Agad na pumasok sina Jasper, Oliver, at Jessie sa banyo para magpahangin. Ngumuso si Gavin at naglinis na rin ng mukha. Ganon din si Zachary. Nakita ni Erisa ang mga bata na tumatakbo sa banyo ngunit hindi nagtanong sa kanilang kakaibang pag-uugali. Diretso siyang umakyat para kunin ang kanyang notebook at handang subaybayan ang kinaroroonan ng nawawalang anak. Nagtipon-tipon sa banyo ang 5 bata para makabawi sa kanilang katinoan. Kakalabas lang nila ng banyo matapos paalalahanan ng isa't isa na huwag magwirduhan sa harap ni Erisa. Gayunpaman, sa sandaling lumabas sila ng banyo, nabangga nila si Benjamin. Lahat sila natigilan sa kinatatayuan at hindi alam kung paano magre-react. Natigilan si Zachary at binati siya, "Hey, Mr. Graham." Sumunod naman sina Oliver, Jasper, at Jessie. Sinaman sila ng tingin ni Benjamin. Ganon na ba talaga ako kaitikot sa paningin ng mga batang ito? Tumango siya at nagpakawala ng malalim na yungol. Kahit pilit niyang hinaan ang boses niya, parang nananakot pa rin siya. Palihim na sinulyapan ni Gavin si Benjamin at lumingon sa mga kapatid. Tara at maglaro tayo doon. Sa isang kisap mata, tumakbo ang 5 bata. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Bakit pakiramdam ko ay lalong nagiging masungit ang batang iyon sa akin? Mamantong hininga siya at pumunta sa banyo. Wala sa 5 bata ang nasa mood maglaro. Bukod kay Jessie na hindi ito nakita, ang 4 na lalaki ay todo-todo ang sama ng loob dahil paulit-ulit na nagre-replay sa kanilang isipan ang imahe ng kanilang kapatid na itinapon sa basurahan. Samantala, tapos na si Darius sa paghahanda ng hapunan para sa lahat. Sinabihan niya si Sean na tawagin sila sa dining table. Pumasok si Sean sa sala at napansin niya ang malungkot na kalagayan ng lahat. Nasaan ang daddy at mommy mo? Ang 5 maliliit na bata ay tumingin sa kanya at tumugon sa mahinang boses, nasa itaas si mommy, at si Mr. Graham sa kanyang pag-aaral. Well, handa na ang hapunan. Handa ka na bang maghukay? Sigurado akong gutom na gutom kayong lahat. Hinaplos ni Sean ang kanilang mga ulo. Pupuntahan ko si mommy. Tumakbo si Zachary pataas. Pagdating niya sa pinto, narinig niya ang usapan ni Erisa at Bradley. Wala na yung footage sa surveillance camera. Maaari mo bang malaman kung kailan ito natanggal? Tanong ni Erisa. Napakagatlabi si Zachary. So alam din ni Mr. Hinton ang tungkol dito. Mommy, oras na para sa hapunan. Lumingon si Erisa at kumaway kay Zachary. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-uusap sa telepono. Bradley, subukan mong kunin ang footage para sa akin kung maaari. I'm sure makakahanap tayo ng 1 o 2 clue dahil may sinadyang tanggalin ito. Tinapos niya ang tawag matapos utusan si Bradley na magpatuloy sa investigasyon. Sino ang salarin na nagtanggal ng footage? Baka si Dana. Kung hindi siya ang may kasalanan, sino pa? Tinanggal ba ng tao ang footage kamakailan o mga taon na ang nakalipas? Wala pa ring ideya kung nasaan ang kanyang nawawalang anak, napabuntong hininga na lamang siya ng walang magawa. Natakot siya na baka saktan ni Dana ang kanyang anak. Paano kung siya ay naging desperado at nagpas siyang patayin ng aking anak? Mommy, dinner time na. Muling paalala ni Zachary sa kanya nang makita niya kung gaano siya nag-aalala. Noon lang bumalik sa katinoan si Erisa at lumabas ng kwarto. Sige, Tara, alis na tayo. Bumaba siya sa hagdan kasama si Zachary, nakaramdam ng pagkalugmok sa mga tambakan. Ilang sulyap sa kanya si Zachary, ngunit hindi niya ito pinansin. Siya rin ay nakakaramdam ng kalungkutan. Dapat ko bang sabihin kay Mommy ang tungkol dito? Pero baka hindi matanggap ni Mommy kung sasabihin ko sa kanya na wala na ang kapatid namin. Pero kung sikreto ko ito, patuloy siyang matunten ni Mommy. Kinagat ni Zachary ang ibabang lobby at nagsalubong ang kilay.
Ang komplikadong sitwasyon ay naglagay sa kanya sa isang alanganin. Kasalanan lahat ito ni Dana. Magbabayad ang masamang babae na iyon sa kanyang mga aksyon balang araw. Kabanata 423. Mami, baka hinihintay pa niya tayo. Mahahanap din natin siya sa wakas. Inalis ni Zachary ang sariling kalungkutan at inaliw ang ina. Napatingin si Erisa sa anak habang mahinang sumagot, oo, tama ka. Pagkababa ng hagdan, tinawag niya ang iba pa niyang mga anak, sweethearts, tara na, kumain na tayo. Mami, tumakbo si Jessie papunta sa kanya at niyakap ang binti niya. Hinaplos ni Erisa ang kanyang buhok. Anong problema? Sumenyas si Zachary sa kanyang ate na huwag ilabas ang sikreto. Mami, nagugutom na ako, nakangusong sabi ni Jessie. Natawa ng mahina si Erisa doon. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at dinala siya patungo sa dining room. Tara, punuin natin ang iyong maliit na tiyan ngayon din. Isa, dalhin mo ang mga bata. Oras na para sa hapunan. Hinubad ni Darius ang kanyang apron at malugod na binati si Erisa. Nakuha ko, masayang tugon niya. Mami, maghugas muna tayo ng kamay bago tayo kumain. Paalala ni Gavin kay Erisa. Oo naman. Pinangunahan ni Erisa ang 5 bata na maghugas ng kamay. Benjamin, oras na para sa hapunan. Mula sa dining room, sumigaw si Darius sa direksyon ng study. Pumunta na si Sean para kunin si Benjamin, ngunit nang makita niyang abala ang lalaki, naghintay siya sandali. Benjamin, oras na para kumain. Yeah, got it. Sagot ni Benjamin bago siya nag-impake ng mga gamit niya at tumayo mula sa kanyang upuan. Alam mo, nakita ko kanina na bad mood si Gavin at yung iba. Hindi ako sigurado kung dahil sa gutom o kung ano pa, casual na pagpapalam ni Sean sa kanya. Tumagilid ang ulo ni Benjamin at tumingin sa kanya. Hindi ba kasama nila si Erisa? Hindi. Nung sinabi ko sa kanila na oras na ng kainan ngayon lang, nasa taas daw si Erisa. Sinundan ni Sean si Benjamin palabas ng study. Nakita na lang nilang lumabas si Erisa kasama ang 5 bata pagkatapos maghugas ng kamay. Pinag-aralan ni Benjamin ang mukha ni Erisa at ng 5 bata at napansin niya ang pagtatampo ni Erisa. Kumunat ang noo niya. Hindi ka pa rin ba maganda? Nanigas si Erisa at sumagot, ayos lang ako. Maghugas ka na ng kamay, sabi ni old Mr. Graham oras na para sa hapunan. Mauna ka na, sagot ni Benjamin at sumabay kay Sean na maghilamos bago pumunta sa dining hall. Umupo ang 5 bata kasama si Erisa. Nang makita sila ni Darius, hinimok niya ito. Halika, oras na para kumain. Pagkatapos ay hinailan niya ang upuan sa dulo ng mesa at umupo. Nang makita ni Benjamin na wala ng puwang sa gilid ni Erisa, umupo siya sa upuan na nasa kaliwang bahagi ni Darius, at sa tapat ni Erisa. Umupo si Sean sa tabi niya. Sige, magsimula na tayo. Habang nagsasalita si Darius, kinuha niya ang kanyang kutsara at naghain ng pagkain kay Erisa. Pagkatapos, pinagsilbihan din niya ang kanyang 5 apo. Salamat, old Mr. Graham, sabi ni Erisa. Huwag mo nang banggitin. Bilisan mo at maghukay ka na, pagsamba ni Darius. Masaya siyang makita ang lahat ng kanyang mga apo na naruroon sa hapag. Lolo, dahil ikaw ang naghanda ng pagkain, dapat ikaw ang unang kumain. Lahat ng 5 bata ay nagsimulang maghain ng pagkain kay Darius at pagkatapos kay Erisa. Nang makita kung gaano anak ang kanyang mga apo, si Darius ay nagliwanag mula sa tainga hanggang sa tainga. Oo naman, magsisimula akong maghukay pagkatapos. Kinuha niya ang kanyang tinidor at sumimsam ng pagkain bago niya hinimok ang iba na magsimula. Sige na, kumain ka na. Mag-iiba ang lasa ng pagkain kapag lumamig na. Isa, ikaw din. Subukan ito at tingnan kung ang mga pagkain ay angkop sa iyong panlasa. Nakangiti pa ring tumingin si Darius kay Erisa ng may pag-asa. Napangiti si Erisa at iniwas ang tingin sa pagkalat ng masasarap na pagkain sa mesa. Older Mr. Graham, ikaw ba talaga ang nagluto ng lahat ng ito? Galing mo magluto. Natuwa si Darius nang marinig iyon at ngumiti siya. Well, huwag mo lang tingnan. Ang pinakamahalaga ay ang lasa nito kapag kinain mo ito. Habang nagsasalita siya, naglagay siya ng isa pang piraso ng steak sa plato niya. Kinagat niya ang pagkain. Nodding, she affirmed. Ang sarap. Matandang Mr. Graham, ang iyong mga kasanayan sa pagluluto ay kamanghamanghang. Tumawa ng malakas si Darius. Dahil masarap, dapat kumain ka pa. Tingnan mo, ang payat mo. Hindi nakakagulat na ikaw ay malnourished. Kailangan mong kumain ng higit pa para mapanatiling malusog ang iyong katawan, naririnig mo.
Nagpatuloy siya sa pagtatambak ng mas maraming pagkain sa kanyang plato. Nang makitang napuno ng pagkain ang plato niya, napatingin si Erisa kay Benjamin na nakaupo sa tapat niya. Gayunpaman, ang lalaki ay abala sa pagkain at hindi pinansin ang mga nasa paligid niya. Naiwan ng walang pagpipilian, kailangan niyang subukang pigilan si Darius mismo. Sobra na yan, old Mr. Graham. Hindi ko kayang tapusin lahat ng iyon. Kabanata 424. Tumawa si Darius at nilapag ang tinidor. Maglaan ka ng oras para kumain. Walang nagmamadali, dahil hindi alam ni Benjamin kung paano alagaan kayong lahat. Sa hinaharap, madalas akong pumupunta para magluto ng masarap na pagkain para sa inyo. Nagulat si Erisa sa narinig. Dad, hindi ba pwedeng hayaan mo na lang siyang kumain ng mapayapa? Masyado kang nagsasalita. Itinaas ni Benjamin ang kanyang mga mata at sinulyapan ang kanyang ama na may masamang tingin. Kumunat ang noo ni Darius at sinabi sa mahinang boses, hindi ako masyadong nagsasalita. Hindi lahat ng tao ay umaasal tulad mo, alam mo ba? Nakatikip ang bibig mo at halos hindi nagsasalita. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Erisa. Siguradong kilalang kilala ng matandang Mr. Graham ang kanyang anak. Ibinaling ni Benjamin ang tingin sa kanya, at nakita niya itong nakatingin sa malayo. Nagtatawanan din ang 5 bata. Sandaling nanatili ang tingin ni Benjamin kay Erisa bago ito tahimik na nagpatuloy sa pagkain. Tinapunan ng tingin ni Darius ang kanyang anak bago naghain ng mas maraming pagkain sa 5 bata at pagkatapos ay hinukay ang sarili. Si Edwin at ang tulong ay nakatayo sa likuran ng mga bata, handang pagsilbihan sila. Pinagmasdan ni Sean ang 5 bata habang kumakain. Ang cute ng mga ugali nila na hindi niya maalis ang tingin. Kaya lang, tumangala si Gavin at kumunat ang noo nang makita ang engrossed expression ni Sean. Mr. Bailey, bakit mo kami tinatitigan? Bumalik sa katinoan si Sean at ngumisi. Dahil masyado kayong adorable. Naiwang tulala ang 5 bata. Tiningnan sila ni Darius ng buong pagmamahal. Tama si Sean. Ang mga ito ay talagang kaibig-ibig. Kung mahahanap lang natin ang ibang bata, magiging perpekto ang lahat. Nag-aalala tungkol sa kanyang nawawalang apo. Lumingon si Darius sa kanyang anak para magtanong, Benjamin, may balita ba tungkol sa bata? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Hindi pa. Parang naging mabigat ang atmosphere sa dining hall. Agad na parang walang lasa ang pagkain sa bibig ni Erisa. Kumikirot ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang masasarap na pagkain sa kanyang harapan. Dito ako kumakain ng masasarap na pagkain habang ang anak ko ay nasa labas pa rin na dumaraan sa lahat ng uri ng pagdurusa alam ng Diyos kung saan. Ang 5 bata ay wala na sa mood kumain, ang maliliit nilang mukha ay parang nanlumo at parang nawala ng gana. Nakakadurog ng pusong pagmasdan. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Erisa, nagulat si Erisa na itinaas ang mga mata at napatitig kay Benjamin. Sige, kumain ka na. Sinulyapan ang 5 bata, nagsalita si Benjamin sa mataimtim na tinig. Lumingon si Erisa at tumingin sa kanyang mga anak na mukhang malungkot at problemado. Mabilis niyang pinasigla ang sarili at inalis ang nararamdamang guilt. Naghain ng mas maraming pagkain sa mga bata. Sinabi niya sa kanila, kumain na kayo, mga syota ko. Okay, masunurin silang kumain pero halatang wala na silang gana kanina. Nakita ni Darius ang pagbabago ng kanilang kalooban at nagsisisi sa pagtatanong. Isa, sa mga koneksyon ng aming pamilya, naniniwala ako na ang bata ay matatagpuan sa lalong madaling panahon. Oo. Tumango si Erisa at ibinaba ang ulo para kumain. Paminsan-minsan, sumulyap si Benjamin sa kanya. Alam niyang nag-aalala ito at nawala ng gana. Edwin, dalhan mo siya ng sopas. Agad-agad, Mr. Graham. Mabilis na inihain ni Edwin si Erisa ng isang mangkok ng mushroom soup. Narito ka, Miss York. Salamat. Dahil sa pasasalamat at ayaw mag-alala ng iba, inubos ni Erisa ang mangkok ng sopas. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya, inihain siya ni Edwin ng pangalawang mangkok. Edwin, hindi ko kayang tapusin yan. Mahinang sabi nito sa kanya. Dapat uminom ka pa. Ito ay mabuti para sa iyo. Kung hihimatayin ka ulit, mag-aalala ang mga bata. Mabagsik ang tono ni Benjamin, at parang utos ang kahilingan niya. Napansin ni Darius ang mapang-ipang pag-uugali ng kanyang anak at hindi napigil ang sabihin, hindi ka ba maaaring magsalita ng mas malumanay para ipakita ang iyong pagmamalasakit? Ang tono mong ito ay mapapag-alitan kahit ang isang matandang tulad ko. Kumunat ang noo ni Benjamin.
Nakangiti si Sean habang bamulong kay Benjamin. Benjamin, kung gusto mong tanggapin ka ng isang babae, dapat maging maamo ka. Uminit ang pisngi ni Erisa nang marinig ang pabulong nilang pag-uusap. He's asking Benjamin to be gentle with me. Naisip niya kung ano ang magiging hitsura nito at likas na kinilig. Mas maganda kung hindi siya malumanay. Kung hindi, makikita ko siyang hindi mapaglabanan. Napansin ni Benjamin ang ekspresyon ng mukha nito at pinaikit ang kanyang mga mata habang ang mga iniisip ay bumaha sa kanyang isipan. Ano kaya ang iniisip ng babaeng ito? Hinahamak niya ba ako ngayon? Kabanata 425. Sa mismong sandaling ito, sa isang liblib na nayon sa kabundukan, makikita ang isang maruming bata na nakasquat sa isang kabong pawid na may itim na mukha. Nasa kalagitnaan siya ng pagpapaypay ng apoy at paghahanda ng hapunan. Ang pangalan ng bata ay Tim. Ang kanyang magagandang ebony na mga mata ay kulang sa parang bata na kainosentehan na dapat taglayin ng isang bata at ang kapalit nito ay ang hitsura ng tenasidad na hindi katulad ng isang taong kaedad niya. Ito ay isang bata na pinilit na gampanan ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang pamilya ng maaga. Sa paraang paraan, pinaypayan ni Tim ang apoy bago hinugasan ng kaldero at nagsimulang magluto ng pagkain. Maya-maya, isang malakas na amoy ng pagkain ang umalangaw sa labas ng kubo. Sa isang mesa sa hamak na kusina, mayroon lamang isang plato ng piniritong bacon. Inilapag ni Tim ang mesa na may mga kagamitan sa pagkain at dadalhin na sana ang kanyang lola sa mesa nang may pumasok na lalaking walang sando. Yumuko si Rafael at sumangot ng pagkain. Oh, kumakain tayo ng karne ngayon. Pagkatapos, inilipat niya ang isang upuan gamit ang kanyang binti, umupo at agad na nagsimulang kumain. Masarap ang lasa, mabilis na kinuha ni Tim ang plato at defensive na tinitigan ng lalaki. Hindi pa kumakain si Lola. Para ito kay Lola. Nagangat ng tingin si Rafael para tingnan ang bata. Tim, ibaba mo na, nagugutom na ako. Buong araw akong hindi kumakain. Napahawak ng mahigpit si Tim sa pagkain. Nagalit si Rafael at napamura ng mariin, ibaba mo na. Sinusubukan mong labanan ako o ano? Hindi ka makakain hanggat hindi kumakain si Lola. Kinunot ni Tim ang kanyang mga kilay ng walang kaunting hilig na isuko ang pagkain. Damn it, ikaw bastard. How dare you use this tone with me? Ibigay mo sa akin. Galit na nagmura si Rafael at gumawa ng hakbang para agawin ang pagkain sa kanya. Kung gutom ka, kainin mo lang ang adobong gulay. Galit na galit din si Tim. Bakit ako dapat? Bakit ako kakain ng adobo kung maaari kang kumain ng karne? May death wish ka ba? Nang makita kung paano ayaw bitawan ni Tim ang plato, hinawakan ito ni Rafael gamit ang isang kamay at sinipa ang bata. Gaano man kalakas ang isang bata, tiyak na hindi mapapantayan si Tim para sa isang may sapat na gulang. Siya ay pinalipad pa atras bago bumagsak sa sahig at nataman ang kanyang siko. Ibinalik ni Rafael ang plato ng pagkain sa mesa at nagmura habang kumakain. Lumaki ka sa pagkain ko. How dare you keep the meat from me? Lahat ng bagay sa bahay na ito ay pag-aari ko. Namumula sa luha ang mga mata ni Tim habang sinisigawan niya ang lalaki. Ang mga bagay na iyon ay binili ng perang kinita ko. So ano, kami ang nagpalaki sa'yo. Tungkulin mong kumita ng pera para mabayaran kami. Biglang tumigil si Rafael at pinandilatan si Tim. Hoy, nakuha mo na ba ang bayad mo? Inilagay ang kanyang bantay at lumiit pabalik sa isang sulok. Sumigaw si Tim, hindi. Mas mabuting ibigay mo sa akin o bugbugin kita. Si Rafael ay isang adik sa sugal na madalas mang-aagaw ng pera ni Tim para magsugal. Napagtanto na maaaring natanggap ng bata ang kanyang sweldo, nagsimulang humingi ng pera si Rafael. Wala akong pera, galit na tumingin sa kanya si Tim. Ang perang ito ay pambayad sa medical bill ni Lola. Hindi ko nahahayaang agawin ito ng kumag na ito. Maya-maya lang, may lumapit na matandang babae na may dalang tungkod. Nakasandal ng husto sa kanyang patpat, nanginginig si Mary sa galit nang makita niyang muling binubuli ng kanyang anak si Tim. Ikaw, taksil anak, paano mo na naman nabubuli si Tim? Ma, hindi ko siya binubuli. Siya ang bully dito, hindi niya ako papayagang kumain ng karne. Pinalaki natin siya ng walang kabuluhan. Galit na sigaw ni Rafael sa taas ng boses. Nya, bastos ka, ako ang nagpalaki kay Tim. Kahit kailan hindi mo siya pinansin. Lagi mo na lang siyang tinutulak. Nang makita ang dumudugong siko ni Tim, nalungkot si Mary. Hinawakan niya si Tim sa kanyang mga braso. Nagdudugo si Tim. Hayop ka sa pambubuli sa isang bata na ilang taon pa lang.
Paglingon niya sa bata, sinabi niya, "Halika, Tim, hayaan mo akong patigilan ang pagdurugo para sa iyo." Ikaw, namamatay na matandang hag. Kung hayop ako, hindi rin kayo tao. Kung tutusin, kayo ang naghuhaging ng lahat ng masasarap na pagkain para sa inyong sarili at tinatreto akong parang tagalabas. Buti na lang at maaga akong nakabalik, baka wala akong makain. Ikaw, sa galit na bumabalot sa kanyang mga ugat, halos himatayan si Mary. Mabilis, hinawakan siya ni Tim at pinatatag. "Lola, ayos ka lang ba?" Labis na nag-aalala si Tim sa matandang babae. "Ayos lang ako mahal, okay lang ako." Sinubukan ni Mary ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang nagngangalit na damdamin. Sa sakit ng kanyang puso, marahan niyang pinigilan ang pagdurugo ni Tim. "Tim, sorry kung hindi kita naprotektahan ng maayos." Ang kanyang mga salita at kilos ay labis na nagpakilos kay Tim, at itinaas niya ang kanyang kamay upang panasan ang kanyang mga luha. "Ayos lang, Lola. Paprotektahan ko ang sarili ko. Ayos lang ako. Isang gasgas lang. Tara, kain na tayo." Kabanata 426. Habang tinitingnan ni Mary ang matinong si Tim at pagkatapos ay ang walang silbing nakakalasong anak na mayroon siya, napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. Tumalikod siya para kunin ang gamot. Sumunod naman si Tim sa kanya. "Lola, saan ka pupunta?" "Kukuha ako ng gamot. Kailangang gamutin ang iyong sugat, kung hindi, maaari itong maging malubha." Tiningnan ni Mary ang dagwang sugat at labis na nag-aalala. "Lola, kumain ka na, ako na mismo ang maglalagay ng gamot." Dahil doon, tumakbo si Tim sa malapit na bahay para maghanap ng band-aid. Nakasanayan na niyang masugatan sa trabaho. Pagkatapos linisin ang dugo, nagsuot siya ng band-aid at tumakbo pabalik. Habang nanonood si Mary, pinunasan niya ang isang luha. Nagsisi siya sa pag-uwi ni Tim noon. "Dapat pinapunta ko siya sa orphanage. Siguro, mas maganda ang buhay niya doon. Tim, kailangan mong mag-apply ng gamot bago maglagay ng band-aid. Ang paraan na ginawa mo ay hindi titigil sa pagdurugo." "Lola, nagpahid na po ako ng gamot kanina." Mariing tumango si Tim para kumbansihin si Mary. "Hayaan mo akong makita ito, kung gayon." Nilapitan siya ni Mary at sinuri ang braso niya. Natigil lang siya sa pag-aalala nang makita niyang tumigil na ang pagdurugo. "Tim, dapat iwasan mong magpatubig sa sugat hanggat hindi ito gumaling, okay?" "Sige, nakuha ko. Lola, ayos lang ako. Halika na, kailangan na nating kumain ng ating pagkain kung hindi ay ubusin na lahat ito ni Uncle Raphael." Pinatahan ni Tim si Mary at dinala siya sa hapagkainan. "Okay, kain na tayo." Sabay silang pumunta sa kusina, buti na lang tapos na kumain si Raphael. Ang natira na lang sa mesa ay mga walang laman na plato. "Hindi ko akalain na magaling kang magluto, anak. Tandaan na magluto ng higit pa sa susunod, naririnig mo." Ibinaba ni Raphael ang kanyang tinidor, sinipa ang kanyang upuan, at naglakad patungo sa kanila. Kumukulo sa galit, likas na itinulak ni Mary si Tim sa kanyang likuran. Sinaman niya ng tingin ang anak. "Hindi ako makapaniwala na kinain mo lang lahat. Hindi ka umalis ng kaunti para kay Tim." Galit na galit din si Tim, hindi dahil wala siyang makain, kundi dahil walang nakuhang pagkain si Mary. "Sobra ka talaga, bakit hindi ka nag-iwan para kay Lola?" Sinulyapan sila ni Raphael ng masama. "Alam mo, baka isipin ng mga hindi nakakakilala sa atin na kayong dalawa ang magkamag-anak dito samantalang ako ang kinuha sa bin." Galit na galit nang marinig iyon, dumura si Mary, "Mas mabuti pa kung hindi kita isinilang. Wala ka lang kumpara kay Tim. Masama na tamad ka pero adik ka rin sa sugal. Tingnan mo, isinugol mo ang bawat item na pagmamay-ari namin. Hinahayaan mo pa ang isang bata na magtrabaho para suportahan ka. Hindi mo ba naisip na wala kang kahihiyan? Anong nakakahiya doon? Kaya ko rin kumita ng pera. Old hag, ikaw ang tamad at walang trabaho. Nagsusugal lang ako para kumita ng mas maraming pera. Dahil may oras ka para saktan ako tungkol dito, bakit hindi ka na lang magtrabaho at kumita ng pera? Tumahimik ka na lang at umalis ka na." Ang mga sumpa ni Raphael ay hindi makayanang marinig. Ganap na hindi pinapansin ang katotohanan na siya ang kanyang ina, itinulak niya si Maria. Tapos, hinawakan niya si Tim. "Lola," sambit ni Tim, ang kanyang puso ay nagdurusa para sa matandang babae. "Ibigay mo sa akin ang pera mo." Dumura si Raphael. Nahirapan si Tim. Sinaman niya ng tingin ang lalaki at matigas na tumayo. "Wala akong pera. Damn you. Gusto mo na bang mamatay?" Itinaas ni Raphael ang kanyang kamay, akmang sasampalin ang bata.
Si Mary, na nagpakatatag lang sa sarili, ay natakot at sumugod. Huwag kang maglakas loob na ipatong ang iyong kamay kay Tim. Ikaw ay walang iba kundi isang walang pusong hayop na walang konsensya. Malakas na ibinagsak ni Mary ang kanyang katawan kay Raphael, habang ibinaba ni Tim ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang braso. Ang sakit kaya binitawan niya si Tim. Anak ka naman, how dare you bite me? Namumuo ang galit sa loob niya, nagsimulang sumuntok at sipa si Raphael. Tumakbo si Mary papunta kay Tim at niyakap siya ng mahigpit, pinuprotektahan siya ng kanyang katawan. Umalis ka sa daan. Gamit ang isang masamang ekspresyon, sinipa ni Raphael ang kanyang matandang ina. Hindi alintana, si Mary ay patuloy na nakahawak ng mahigpit kay Tim. Lola, sa sobrang takot ni Tim ay nagsimula siyang humagulgol. Tito Raphael, tigilan mo na. Hindi kaya ni Lola ang ganyang pambubugbog. Bibigyan kita ng pera, okay. Kung patuloy mo siyang binugbog, mamamatay si Lola. Napatigil si Raphael nang marinig iyon. Mukhang ito pa rin ang pinakamahusay na paraan upang mapapasailalim ang batang ito. Dapat binigay mo na lang sa akin ang pera kanina, tapos naiwasan mo ang pambubugbog na ito. Kabanata 427. Sa bingit ng paghihip ng kanyang pangitaas, nalasahan ni Mary ang dugo sa kanyang bibig. Lola, napangol si Tim sa gulat nang makita niyang dumura ang matandang babae. Ayos ka lang ba, Lola? Dadalhin kita sa ospital. Tim, tumakbo ka. I'm afraid I can't hold on any longer, sabi ni Mary, humihingal. Nang makitang nasa bingit ng kamatayan si Maria, natigilan si Raphael. Huwag mo akong sisihin dito, matandang hag. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Dahil doon, sumuko si Raphael sa pangangikil ng pera kay Tim at nagmamadaling umalis sa takot. Lola, malakas na sigaw ni Tim. Ang tila walang buhay na si Mary ay biglang hinawakan ng kanyang kamay at inaliw siya. Huwag kang umiyak, ayos lang ako. Bagamat siya ay binugbog sa isang pulpol, ang kanyang buhay ay hindi nakataya. Nagpakita lamang siya ng isang palabas upang takutin ang kanyang hindi karapat-dapat na anak sa kanyang talino. Hindi ko mapapayagan ang walang utang na loob na bastard na iyon na isugal ang pinaghirapang pera ni Tim. Lola, sinuri siya ni Tim ng maigi para kumpirmahin na ayos lang talaga siya. Kanina lang ako nag-iinarte, hindi pa rin pantay ang hininga niya. Pero nagbuga ka ng dugo, Lola. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay at pinunasan ang mantsa ng dugo sa gilid ng bibig ni Maria. Siguradong hindi ito kumikilos, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sinubukan ni Mary na itayo ang sarili. Halika na, Tim, mag-dinner muna tayo. Pagkatapos nito, may sasabihin ako sa iyo. Nag-aalala pa rin tungkol sa nakatatandang babae, iminungkahi ni Tim kung hindi, Lola. Sa palagay ko mas mabuti kong dalhin kita sa ospital para sa isang check-up. Sapat ang kinita ko ngayon para magpakonsulte ka sa doktor. Napakabait mong bata, Tim. Isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ang bumalat kay Mary habang pinupunasan niya ang mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Pero nagugutom ako, so dinner muna tayo. Okay. Hindi niya maatim na hayaang magutom ang bata dahil sa kanya. Naduraj ang puso niya nang masulyapan niya ang kulot nitong katawan. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, lumalala ang ugali ng kanyang anak. Hindi lang si Raphael ang patuloy na nananakot sa kanya, pero binubuli din niya ang batang si Tim. Kung alam niya lang na mangyayari ito, hindi niya natutubos noon ang walang pusong anak. Okay, sure, kain muna tayo bago pumunta sa ospital. Ay nalalaya ni Tim si Mary sa hapagkainan. Mabuti pang kumain na tayo ng mabilis at pagkatapos ay pumunta na tayo sa ospital, kung hindi ay babalik ang masamang tiyuhin ko para agawin muli ang pera ko. Kailangan kong magmadali at gastusin ang pera sa gamot para walang matira. Kunin niya. Kasunod nito, nagkaroon ng kalunos-lunos na hapunan ang matatanda at kabataan na may lamang pasta at sarsa. Sa pagtingin sa kung paano handang mamuhay si Tim sa isang simple at walang kabuluhang buhay ng walang anumang pag-unggol, si Mary ay nalulugod at nalungkot sa parehong oras. Kumain ka pa, Lola. Bibilhan kita ng karne bukas at itago kay Tio Raphael. Ibinigay niya sa kanyang lola ang natitirang pasta niya at nilagyan pa ng sauce sa ibabaw. Dapat marami ka rin, Tim. Sumandok siya ng pasta sa kanyang plato, gusto niyang ibahagi ito sa kanya. Hindi ko sila matatapos, nag-aalala, tinitigan siya ni Tim saglit at mabilis na ibinaba ang ulo para ipagpatuloy ang pagkain. Pagdating namin sa lungsod mamaya, kailangan kong bumili ng maganda para kay Lola.
Kaagad pagkatapos ng hapunan, sinimulan niyang linisin ang mesa. Tim, itigil mo na yung ginagawa mo at pumunta ka dito. May sasabihin ako sa'yo. Natakot si Mary na muling magpakita si Rafael. Ano po iyon, Lola? Nagmamadaling lumapit ang bata. Tim, kunin mo itong pera at umalis ka agad sa lugar na ito. Ngumuso si Mary, hanggat mami-miss niya ito. Determinado siyang paalisan siya sa halip na pahirapang mamuhay kasama niya. Sabay tayong aalis, gustong makasigurado ni Tim. Hindi, dapat umalis ka mag-isa at pumunta sa malayong lugar. Huwag na huwag mong hahayaang mahanap ka ng iyong walang kwentang tiyuhin. Matanda na ako at walang silbi. Kaya huwag mong sayangin ang pinaghirapan mong pera sa akin. Pumunta sa Delmore, baka doon mo makikita ang mga magulang mo. O, maaari kang magsimulang muli sa orphanage. I bet is 100 times better than living here, paliwanag ni Mary. Hindi nagtagal, nagsimulang umiyak ng husto si Tim. Lola, huwag mo po akong pababayaan, ayoko pumunta. Gusto kong manatili sa tabi mo. Mangyaring huwag mo akong paalisin. Kabanata 428. Mas magsisipag ako at kikita ako ng mas maraming pera para mabayaran ang mga gastusin mo sa pagpapagamot. Huwag kang mag-alala, okay. Di ba sabi mo pinulot ako sa tambak ng basura? Iyon ay nagpapakita na iniwan ako ng aking mga magulang. Kung ganoon, ikaw lang ang kapamilya ko. Kaya please huwag mo akong paalisan. Mula noong araw na marinig ni Tim si Rafael na tinawag siya bilang isang adopted bastard, alam ng bata na si Mary ay hindi nauugnay sa kanya sa pamamagitan ng dugo. Sa mabigat na puso, patuloy niyang itinuloy ang bagay na iyon at binomba si Mary ng sunod-sunod na tanong. Nang walang pagpipilian, sinabi ni Mary sa kanya ang totoo. Sa makatuwid, alam na alam ni Tim ang kanyang background sa lahat ng panahon. Niyakap siya ng nalulungkot na si Mary at pinunasan ang kanyang mga luha. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Ngunit mawawalan ka ng buhay balang araw kung magpapatuloy ka dito. Nawala sa isip si Rafael at naging kasuklam-suklam. Sasampalin niya ang sarili niyang ina, lalo pa iyong hindi naman niya kadugo. Napakabata mo pa at hindi ko hahayaang magdusa ka ng ganito. Kaya please, umalis ka na sa lugar na ito. Hihilingin ko sa punong nayo na paalisan ka para makapagsimula ka ng panibago sa ibang lugar. Sinubukan siyang kumbansihin ni Mary. Ang batang matalino sa kalye na ito ay may mahusay na mga kasanayan sa kaligtasan. Hindi siya mamamatay sa gutom kahit wala siyang mapupuntahan. Sa kabaligtaran, buhay niya ang nakataya kung mananatili siya rito sa piling ko. Wala po akong pupuntahan, Lola. Hindi ako natatakot sa kanya. Sabay na tayong umalis, okay. Hinding-hindi kita iiwan. Hindi naman sa ayaw sa akin ni Lola, may mga desperado siyang dahilan para pilitin akong umalis sa tabi niya. Ngumuso siya at pinunasan ang kanyang mga luha sa isiping iyon, pinipilit na hindi na malungkot. Isang hindi matinag na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Lola, punta na tayo sa ospital. Kung hindi, kapag bumalik si Tio Rafael, huli na ang lahat. Habang nagsasalita si Tim, nagmamadali siyang bumalik sa kwarto at kinuha ang ilang mahahalagang dokumento, damit, at pera na itinago niya. Noong una, ayaw ni Mary na gumastos ng pera ni Tim. Gayunpaman, sa ilang pag-uusig at panghihikayat, sa wakas ay pumayag siya sa desisyon ng bata. Medyo malayo ang kinalalagyan ng bahay nila sa ibang kapitbahay. Dahil dito, walang nakarinig ng rakas kanina. Di nagtagal pagkatapos ng kanilang pag-alis, may dumating mula sa nayo na naghahanap kay Maria. Naisipaalam sa kanya ng taga-nayo na ang bata sa telebisyon ay kamukhang-kamukha ni Tim at gustong tingnan kung sila ay iisang tao, para lamang makitang walang tao sa bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Rafael ang balita. Noong tumatambay siya sa sari-sari shop ng nayon, lumabas ang missing notice sa telebisyon. Agad naman siyang nagulat. Bakit halos magkamukha ang bata sa TV sa bastos na iyon? I wonder kung kaninong anak yan. Kung sino man ang makakita sa kanya ay makaka-jackpot. Oo nga pala, di ba kaedad siya ni Tim? Habang tinitingnan ko ang kanyang larawan, mas iniisip kong kamukha niya si Tim, ibinahagi ng lady boss sa sari-sari shop ang kanyang mga pananaw. Hindi siya sigurado kung si Tim ang nawawalang lalaki. Kung tutusin, ang bata ay palaging natatakpan ng dumi at mukhang napakagulo sa tuwing nakikita nila siya. Lingid sa kaalaman ng mga taga-nayon, si Rafael ay nakasama ni Tim sa loob ng maraming taon. Bagamat hindi siya gaanong nakakauwi, nakita niya talaga ang malinis na mukha ng bata.
Naakit sa kapaki-pakinabang na gantimpala na inihayag sa telebisyon, isang pakiramdam ng pananabik ang namuo sa loob ni Rafael. Tumakbo siya ng mabilis sa direksyon ng kanyang bahay. Hoy, nagbibiro lang ako. Seryoso ka ba? Paano posible na si Tim ay ipinanganak na? May pilak na kutsara. Ang lady boss this. Ang iba pang mga customer ay sunod-sunod na nagsisigawan. I bet na iniisip niya na hilingin kay Tim na gayahin ang nawawalang bata at ipagpalit siya ng pera para sa pagsusugal. Parang malamang. Hay nako, gagawin niya ba talaga? Kawawang Tim, napaka-sweet niya. Ang isang hamak na tulad niya ay magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ng anumang bagay, kabilang ang paggamit kay Tim para sa kanyang sariling mga benepisyo. Halika, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Oo, dali, alis na tayo. Kahit hindi niya ginagamit si Tim, baka agawin niya ito at ibenta para kumita. Kapag nangyari iyon, mawawala na ang bata ng tuluyan. Si Tim ay isang anak at maalalahanin na bata. Mahal siya ng lahat ng tao sa nayon. Dahil sa kaba, binilisan ng mga taga-nayon ang kanilang mga hakbang at sinundan si Rafael. Hinanap ni Rafael ang kanyang ina at si Tim, ngunit wala na silang makita. Ano, paano sila nakatakas ng ganoon kabilis? Dapat ngayon lang niya ako niloko. Imposibleng mamatay siya ng ganoon kadali, baliw na bulong ni Rafael. Ang mga taga-nayon na sumugod ay narinig siya ng malakas at malinaw. Ano, sino ang namatay? Kabanata 429. Nag-iwas si Rafael ng eye contact sa kanila at simpleng sumagot, ay, wala. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga daga. Inilibot ng mga taga-nayon ang paligid ng bahay, ngunit hindi nila nakita pareho sina Mary at Tim. Nasaan ang iyong ina at ang bata? Nagtatakang tanong nila, paano ko malalaman? Kanina lang nandito sila, must have went pisong somewhere. Naiinip na sagot ni Rafael. Lahat ng tao ay tumingin sa kanya ng mapang-asar. Walang nagustuhan ang kanyang kasuklam-suklam na ugali. Dahil wala doon sina Mary at Tim, umalis ang mga taga-nayon pagkaraan ng ilang sandali. Sa kabila ng paghahanap para sa duo kung saan-saan, galit na galit si Rafael na hindi niya mahanap kahit saan. Saan pumunta ang matandang hag kasama si Tim? Isang malisyosong tingin ang bumungad sa mga mata ni Rafael habang iniisip ang napakagandang sum na inihayag sa telebisyon. Ayos lang kung wala sila ngayon. Babalik sila sa wakas, ngunit paano kung ang iba ay mauna sa kanila? Pagkatapos, mawawala ang aking gininto ang pagkakataon. Agad namang tinawagan ni Rafael si Ethan. Sino ang nasa linya? Hoy, lalaki ang hanap mo ha. Ang nakatira sa akin ngayon ay kamukhang kamukha ng batang lalaki sa larawan na ipinakita mo sa telebisyon. Naningkit ang mga mata ni Ethan. Agad niyang tinanong, send me a photo now. Bakit sa mundo ko magkakaroon ng litrato ni Tim na kasama ko? Ni hindi ko siya tinitignan sa mata kadalasan. Wala kay Rafael ang gusto ni Ethan. Wala bang reward? Sige, transfer mo muna ako ng pera, tapos ipapadala ko sa iyo ang litrato niya. Malamig na napangiti si Ethan sa mungkahi ni Rafael. Ito ba ay isang scam? Kung hindi mo muna ipapadala sa akin ang picture, hindi ko ma-verify kung siya ang bata na hinahanap namin. Pagkatapos lamang makumpirma ang lahat ay babayaran na ang gantimpala. Pagkasabi noon, ibinaba ni Ethan ang tawag, tumanggi na makipag-bargain sa scammer. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang pagpunta sa Yaleview upang bigyan ng update si Benjamin. Malungkot ang mukha niya. Ito ay masamang balita. Kung walang litrato, hindi ako naniniwala na buhay pa ang bata. Pagdating niya sa Yaleview, kumakain si Benjamin. Kaya naman, hinintay niya ito. Naghapunan ka na ba, Mr. Frank? Bati ni Erisa sa kanya. Oo, meron ako, Miss York. Nag-iwas ng tingin si Ethan kaya na-curious si Erisa. Bakit pakiramdam ko iniiwasan niya ako? Anong problema? Napatingin si Benjamin kay Ethan. Sige na kumain ka na, Mr. Graham. Pwede tayong mag-usap mamaya. Tumalikod na si Ethan at umalis. Natatakot siyang mawalan ng gana si Benjamin sa oras na ibalita sa kanya ang balita. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin, at nagpatuloy siya sa pagkain hanggang sa malinisan niya ang kanyang plato. Ituloy mo ang mga bata, sabi ni Benjamin kay Erisa. Kasunod nito, humakbang siya patungo sa kanyang pag-aaral at sinenyasan si Ethan na sumama. Napasulyap si Erisa sa kanilang dalawa, at naramdaman niyang may mali. Pagkasara ng pinto, iniharap ni Ethan ang isang file kay Benjamin. Tumingin ang huli at nagtanong, ano ito? Tungkol ito sa nawawalang bata. Binuksan ni Benjamin ang file.
Huminga ng malalim si Ethan at nag-alinlangan saglit bago nagpas siyang i-update si Benjamin sa mga karagdagang detalye. Natuklasan ng aming mga tauhan na itinapon ni Miss Adams ang bata sa huli. Itinapon niya ang bata sa isang dumpster. So, malamang ang bata. Walang paraan para tapusin ni Ethan ang kanyang pangungusap. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata nang lumabas sa kanya ang isang nakamamatay na aura. Habang binabasa niya ang ulat, mas lalong lumalim ang kanyang ekspresyon. Dana Adams, pinahihitang tumpok ng mga papel sa isang bola, lumabas si Benjamin na may pares ng duguan ng mga mata. Mabilis siyang pinigilan ni Ethan. Mangyaring huminahon, Mr. Graham. Labis siyang nag-aalala na baka gumawa si Benjamin ng isang bagay na pagsisisihan niya at wakasan ang buhay ni Dana. Umalis ka sa dinadaanan ko. Napasigaw si Benjamin sa galit. Mr. Graham, tiyak na mapapansin ni Miss York kung aalis ka ng ganito. Sinubukan siyang pakalmayan ni Ethan. Nadurog ang kanyang puso nang makita kung gaano kalungkot si Benjamin matapos mawala ang kanyang anak. Gayunpaman, alam niya na dapat silang manatiling kalmado at tahimik. Siguradong humihingi ng kamatayan ang babaeng iyon na si Dana. Sinubukan ni Benjamin ang kanyang makakaya upang sugpuin ang paghihirap na nadama niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at itinago ang kanyang aktwal na panloob na pag-iisip sa isang mabatong ekspresyon. Ilang saglit pa, parang naging composed na siya. Sigurado ka bang patay na ang bata? Tumingin sa kanya si Ethan at same time na sinabi, ang pagkakataon na mabuhay ang bata ay maliit sa wala. Sinuri ko ang mga talaan ng pagbabantay sa ospital at nakita kong may malubha siyang sakit. Ang kanyang medical report, Kabanata 430. Hindi nakita ang medical report niya. Ipinapalagay na sinuhulan ni Miss Adams ang isang tao para tanggalin ang mga detalyeng iyon. Kinolekta ng truck ng basura ang lahat ng basura at dumiretso sa pasilidad ng basura bago sinunog ang lahat ng mga itinapon. Walang nakapansin na may bata sa gitna. Nabulunan si Ethan. Ang ibig niyang sabihin ay dapat ay tretuhin ang bata tulad ng ibang basura. Sa madaling salita, isang mahalagang buhay ang nawala, ganoon na lang. Ang bata ay maaaring lumaki kasama ang kanyang kaibig-ibig na mga kapatid at namuhay ng masaganang buhay. Sa kasamaang palad, hindi iyon ang kaso. Malungkot ang mukha ni Benjamin nang tumagos sa kanya ang kasamaan. Ang kanyang nakakatakot na titig ay nagpadala ng malamig na lamig sa gulugad ni Ethan. Nagulat si Ethan nang makitang ang isang walang takot at makapangyarihang lalaki tulad ni Benjamin ay magdurusa sa paghihirap hanggang sa ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Kinailangan siya ng isang kawalang hanggan upang mahukay ang larawan ng bata. Dahil sa malayo ang kuha ng mga surveillance camera, malabo na lamang makita ang mukha ng bata. Tinitigan ito ni Benjamin nang hindi pinipigilan ng isang talukap na naglalabas ng matinding dalamhati at dalamhati. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin para kay Ethan. Tumalikod siya at pinunasan ang mga luha niya. Ito ay masyadong nalulungkot upang makita. Bigla niyang naalala ang tawag sa telepono na natanggap niya noong papunta siya kay Benjamin. Naisipan niyang i-update si Benjamin para pasayahin siya. Gayunpaman, napakaraming scam na tawag na natanggap kamakailan, at wala sa mga ito ang nagdala ng anumang timbang. Kaya naman, tinanggihan niya ang ideya. Hindi niya kayang bigyan ng maling pag-asa si Benjamin. Mas madurog lang nito ang lalaki kapag nalaman niyang kasinungalingan lang ang lahat. Pagkatapos kumain, nagulat si Erisa na parehong nasa study si Benjamin at Ethan. Dahil sa curiosity, sinilip niya ang pinto. Pumunta ka at maglaro ng mag-isa, okay sweethearts. Tuwang-tuwa ang 5 bata na sumunod sa utos ng kanilang ina. Kung hindi, sila ay karaniwang dumidikit sa kanya tulad ng pandikit. Umakyat si Erisa at ipinagpatuloy ang investigasyon para sa nawawalang anak. Kahit gaano pa kahirap, hahanapin kita. Kaya hintayin mo ako, mahal kong anak. Samantala, iniutos ni Benjamin, alisin ang lahat ng impormasyong ito. Tumingin si Ethan sa kanya at kinilala sa mahinang boses, naiintindihan. Ayaw ni Benjamin na matuklasan ni Erisa ang malungkot na balita, alam niyang hindi niya ito matatanggap. Nagtanong si Ethan, Mr. Graham, ipagpapatuloy ba natin ang paghahanap sa bata? Magiging himala kung sakaling matagpuan siya. Habang ang isang braso ay nasa desk, sumagot si Benjamin pagkatapos ng bahagyang paghinto, patuloy na hanapin siya. Ano pa bang magagawa ko? Dapat ko man lang bigyan si Erisa ng kislap ng pag-asa dahil talagang hindi na niya makayanan ang isa pang malupit na dagok ng realidad. Tumango si Ethan. Nadurog ang puso niya nang makita ang kaguluhang kinaroroonan ni Benjamin. Sakto namang nagring ang phone niya.
Napansin niyang kapareho ng numero ng tumawag sa kanya ang tawag kanina. Nakakunot ang noo niyang ibinaba ang tawag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagring ang telepono at nakuha ang atensyon ni Benjamin. Scam lang yan. May tumawag na nagsasabing ang kanyang anak ay kamukha ng bata na hinahanap namin. Gayunpaman, nang humingi ako ng litrato sa kanya, nakipag-bargain muna siya para sa pera, paliwanag ni Ethan sa lahat. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at nagutos, ilagay mo siya sa speaker. Walang choice, sinagot ni Ethan ang tawag. Oy, kamukha talaga ng batang nawawala sa bahay ko, totoo naman. Hindi ko hinihila ang mga paa mo, kaya kitang isama sa kanya basta babayaran mo lang ako ng pera. Ang nasa isip lang ni Raphael ay sugal at wala ng iba. Napatingin si Ethan kay Benjamin. Sinuri niya ang lalaki ngunit hindi niya mabasa ang nasa isip niya. Sinabi ko sa iyo kanina na kailangan mong magpadala sa akin ng isang larawan para sa pagpapatunay. Ngunit humihingi ka ng pera sa halip na hindi binibigay ang kailangan ko. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Kalmayan ang iyong mga kabayo at makinig muna sa akin. Ako, hindi ko karaniwang kinukunan ng litrato ang batang iyon. Kaya nga wala akong litrato niya ngayon, at hindi ko ito may padala sa iyo. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nanay ko, nasa bahay sila kanina. Anyhow, I can guarantee you with my life na kamukha niya ang larawang na-publish mo sa telebisyon. Seryoso ako, maaari kang pumunta at suriin ito para sa iyong sarili. Lahat ng tao dito sa nayon ay makapagpapatoto niyan. Kung anak mo talaga siya, dapat doble ang pabuya mo sa akin. Kung tutuusin, hindi naging madali para sa amin na palakihin siya. Nalaman ni Ethan na ito ay lubos na walang katuturan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Paano masasabi ng isang tao na ang bata ay nakatira pa rin sa iisang bubong na kasama niya kapag ang ulat ay nagsasaad na ang bata ay patay na? Nang makita kung paano natahimik si Benjamin, nagtanong pa si Ethan, paano mo natuklasan ang bata? Ito, nauutol na sabi ni Raphael. Hindi siya sigurado kung dapat niyang ibunyag ang katotohanan. Gayunpaman, ginawa niya ang lahat para dito kapag naisip niya ang tungkol sa pera. Sige, sasabihin ko sa iyo. Pero linawin ko muna na hindi namin ninakaw ang bata, sa halip, nahanap namin siya. Sa totoo lang, ang mga magulang ko ang Raphael. Isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap, at naputol ang tawag sa telepono.